Sa panahon ngayon, kilala ba talaga natin ang mga nakakaharap at ating mga nakakasalamuha? Kung tao ba ito o isang aswang? Paano natin masisiguro kung ang panlabas na kaanyuan naman niya'y gaya lang ng wangis ng isang tunay na tao? Isang magandang umaga para sa iyo, Karine, at sa iyong mga followers. Ako po si Domeng Manampik, isa rin sa iyong tagapakinig. Ngayon ko lang naisipang ipaalam ang aking karanasan sa mga aswang noong ako pa ay isang antigero. Kilala ako sa baryo namin sa Cebu bilang si Domeng Tirador. Maalam ako sa mga bagay-bagay patungkol sa mga aswang, lalo't ang itay ko ay isang dating albularyo. Marami kaming bote ng mga langis sa aming bahay na ginagamit ko kapag nakakalaban ko ang mga aswang. 30 anyos na ako nang mangyari ang isang hindi ko inaasahang karanasan. 10 taon na akong antingero noon at 5 taon na din magmula ng huli kong inkwentro sa aswang. Ang buong akala ko, Karine, ay matagal ko nang nabura ang mga aswang. Pero nagkamali ako at natagpuan ko sila sa hindi ko pa inaasahang pagkakataon. Fiesta noon sa aming barangay, nagkakasiyahan. Maraming videoke at mga palaro para sa mga bata. Abala ako sa pagkagat sa balat ng lechon nang may makaagaw ng pansin ko. Isang magandang babae na sa tingin ko'y dayo. Marami kasing dayo sa amin kapag fiesta. Lumapit siya sa katabi kong kumakain, kaya naririnig ko ang usapan nila. Mistisa ang babae at maganda ang kutis. Tiyak kong luwa na naman ang mga mata ng mga kalalakihan dito sa amin. Maski ako man ay ganun. Iniiwas ko na lang ang tingin ko. Ang pagkakakilala kasi ng mga kapitbahay ko sa akin ay di naman ako mahilig sa babae. Ang iniisip nga nila ay tatanda akong walang asawa. Itinatak kasi yon ng ama ko sa akin bago siya namatay. Hindi daw dapat ako magbahal dahil masasaktan lang ako at ang babaeng iibigin ko. Delikado ang buhay namin, albularyo at antingero. Tiyak kasing ang mga mahal namin sa buhay ang pupuntiryahin ng mga aswang. Hindi ko naman balak sundin ang payo ng ama ko, pero wala din kasi sa mga kabaryo ko ang natitipuhan ko. Iba ang babaeng nakita ko ngayon. May atraksyon ako nararamdaman sa kanya at unang beses ko pa lang yun naramdaman. Umupo ako mula sa kalayuan ng mga nagkakasiyahan. Hindi kasi ako sanay sa sobrang ingay dahil madalas lang naman akong nakakulong sa bahay at naghahanda ng mga langis na nilalagay ko sa mga bote. Halos doon ko na ginugol ang buhay ko. Lalabas lang ng bahay kung wala nang pagkaing natira sa iniimbak ko. May bakuran din naman ako sa likod ng bahay ko. At meron akong mga tanim na hitik kung mamunga. Kaya hindi ako nagugutuman kahit walang trabaho. Nagulat pa ako nang umupo sa tabi ko ang magandang babae. Ngumiti siya sa akin. Ako pala si Domeng. Hello, Domeng. Ako pala si Sandra. Pakilala niya sa akin. Inabot pa niya ang makinis niyang kamay sa akin. Agad ko naman tinanggap yon at nakipagkamay. Pasensya na. Nalagyan ko pa ng mantika ang kamay mo. Okay lang. Huhugasan ko na lang mamaya. Bakit pala nandito ka? Hindi ka ba makikisaya sa kanila? Hindi ako mahilig eh. Nalulula ako kapag maraming tao.
Madalas lang ako nasa loob ng bahay ko. Ah, kaya pala maputi ka. Yun nga ang sabi nila. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kilala mo naman sila, di ba? Parehas tayo ng rason. Hindi nga lang ako pumuti. Natawa ako sa biro ko. Napangiti naman lalo si Sandra. Lumabas pa nga dimples niya dahil doon. Akala ko talaga mahuhomesick ako pagdating dito. Buti na lang nandito ka, Domeng, at may nakakausap ako. Abay, ganun din ako. Siya nga pala, kaninong pinsan ka ba? Nagbabakasyon ka ba dito ngayon? Pinilit ako ni Mami na puntahan si Tita Rose dito. Kailangan ko din daw lumabas sa bahay namin at di na daw ako naarawan eh. 1 week lang naman ako dito. Oh, wala ka bang balak magtagal? Sayang naman. Madami pa namang lugar dito na pwede mong puntahan at pasyalan. Sasamahan mo ako? Ha? Magaan kasi sa pakiramdam kapag kausap kita. Kaya gusto kong kasama kita kung mamasyal. Hindi ako sigurado, Sandra, kasi... Okay, huwag na lang. Tumayo na siya at iniwan ako. Gusto ko sana siyang habulin, Karen. Kaso, hindi ako sigurado kung dapat ko ba siyang sundan. Ayoko ng komosyon at yak na magtataka ang mga kabaryo ko kung hahabulin ko pa si Sandra doon. Isa pa, di naman ako mahilig gumala, kaya di ko talaga siya masasamahan. Umuwi na din ako ilang oras matapos yon. Hindi ko na ipinagpatuloy pa ang kasiyahan at nagpaalam na sa kanila. Pagka-uwi ko'y maaga na akong natulog dahil kinabukasan ay gagawin ko na naman ang paghalo-halo ng mga langis. Nagising ako sa pagtilaok ng manok ng kapitbahay ko. 6:00 na pala at napasarap ang tulog ko. Tao po! Domeng? Nagmamadali akong bumangon na marinig ko ang pagkatok mula sa labas ng bahay. Sino naman kaya yun gayong masyado pang maaga? Pagkabukas ko'y nakita ko si Gladys. Isa sa mga dalaga dito sa baryo. Malapit lang din kasi ang bahay niya mula sa akin. Uy! Gladys! Ikaw pala. May kailangan ka ba? Kasi Domeng, nawawala daw ang alagang kambing ni Tia eh. Baka daw may napansin ka kagabi na dumaan. Ha? Naku, wala eh. Maaga natulog kagabi kaya wala akong napansin. Ganun ba? Sige. Pasensya na sa abala. Okay lang. Oh, siya nga pala. Kagabi pa ba nawawala ang kambing? Hindi sigurado na Tiyang eh. Busy din sa fiesta kahapon kaya di naasikaso. Sige, mauna na ako. Sige Gladys. Bumalik ako sa loob ng bahay ko at nag-isip. Nang nakaraong taon lang ay sikat ang mga magnanakaw at nagbebenta ng kambing. Bumalik na naman kaya? Pero sa pagkakaalala ko'y nahuli naman na ang magnanakaw. Paanong may nawawalang kambing na naman? Hindi ko din masisisi ang magnanakaw. Sa hirap ng panahon ay makakaisip na ng ganoon kahit alam namang mali. Natigilan ako nang makarinig ako ng malakas na atungal at hagulgol sa may di kalayuan. Nang sumilip ako'y nagkukumpulan ng mga kapitbahay sa harap ng abandonadong kubo malapit sa bahay ko. Nakita ko si Gladys kaya lumabas ako't nakiusyoso. Oh, anong meron dyan? Si Chang umiiyak. Nakita na kasi ang kambing niya at para bang kinatay. Kinatay? Ibig sabihin, hindi ninakaw. Akala ko nga rin ninakaw eh, pero di naman pala. May balaw yatang kumatay sa kambing eh. Kawawa naman. Mga lamang loob lang ang kinuha. Lamang loob?
Sumilip ako para makita ang itsura ng kambing. Sa unang tingin pa lang, ay alam ko na kung ano ang may kagagawan nun. Isang aswang. Hindi ako pa pwedeng magkamali dahil nakita ko naman na yon noon pa. Doming! Napalingon ako't nakita ko si Sandra. Nakakunot noo siya at nakikisilip din doon. Hinila ko naman siya palayo sa karamihan ng mga nagkukumpulan. Huwag ka nang tumingin pa. Hindi mo magugustuhan. Bakit naman? Ganun ba kasama ang nangyari sa kambing? Kinatay at kinuhanan ng lamang loob. Inala ko'y aswang ang may kagagawa nito. Aswang? May aswang dito? Ang akala ko'y wala na pero nang makita ko ang kambing, positibo ako. Ano palang ginagawa mo rito? Malayo-layo rin ang bahay ni Rose dito ah. Maliligo kasi sana ako sa sapa pero nadaanan ko sila. Akala ko kung ano. Kawawa naman ang kambing. Kawawa nga. Pero mas kawawa ang aswang dahil papatayin ko siya. Nabanggit nga ni Tita Rose na tirador ka daw ng mga aswang. Pero anong gagawin mo sa aswang sakaling mahuli mo? Papatayin siyempre. Mahirap na at baka hindi lang hayop ang biktimahin niya. Hindi malabong pati mga tao ay handa na rin niyang salakayin. Naku, nakakatakot naman pala dito. Timing naman ng bakasyon ko. Huwag kang mag-alala. Basta hindi ka lang lalabas ng gabi, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka masasaktan ng aswang. Tinanguhan ako ni Sandra at nagpaalam na siya sa akin. Dahil pupunta pa daw siya sa sapa. Pero dahil hindi naman niya alam ang daan papunta doon, ay sinamahan ko na din siya. Masaya talagang kasama si Sandra. Imbis na pagsama lang ang gagawin ko'y napilit niya akong makiligo din. Ang lamig-lamig dito, Doming. Ang sarap sa katawan. Ang linaw pa ng tubig. Isa ito sa galaan ng mga turista kapag napupunta sila dito. Talaga? Wow. Hindi naman nabanggit ni Tita na ang sarap pala ng tubig dito. Sa aming taga rito, wala lang to. Parang normal lang. Kaya siguro hindi na binanggit ni Rose. Magkaedad lang ba kayo ni Tita, Domeng? Hindi ako sigurado kung ilang taon ang tanda niya sa akin. Pero mas matanda siya sa akin. Hindi ko lang siya tinatawag na ate dahil hindi kami sanay. Ganun pa? Nasa 30 ka pa lang naman, di ba? 30 lang talaga. Ikaw? 18? Hindi palabiro ka pala. Di mo ba halata na 24 na ako? Ha? 24 ka na? Oo nga. Bulero ka. Malayo kasi talaga, Karine. Hindi ko naman sinasabing matanda na ang edad na 24. Pero mukhang bata lang talaga itong si Sandra. Naglalaro sa 17 or 18 ang edad kung pagbabasihan ng itsura niya. Nang makauwi ako'y halos mapatalon ako sa tuwa. Pakiramdam ko may gusto siya sa akin. Ganun din naman ako sa kanya. Kaya bakit pa ba ako magpapakipot? Ang sabi niya, magkita kami bukas dahil aalis daw si Rose. Siyempre okay lang sa akin. Gusto ko din kasing ipakita sa kanya ang mga ineksperimento ko. Yun nga nangyari kinabukasan. Nakakatuwa nga Karine dahil mukhang interesado din sa mga ginagawa ko si Sandra. Mas lumalalim patuloy ang pagkakagusto ko sa kanya. Ano naman to, Domeng? Hawak niya ang isang bote ng langis na hinaluan ko ng binudbud na dahon ng bayabas. Langis pa din. Ginagamit ko yan kapag manananggal ang nakikita ko. Kakaiba yan sa iba pang langis. Dahil kapag natamaan niya ng manananggal, hindi siya agad-agad mamamatay. Pero mawawalan siya ng paningin. Hindi siya makakabalik sa putol na katawan niya at aabutan siya ng liwanag. Doon na siya mamamatay.
Wow naman! Ang galing mo pala! Tinuruan kasi ako ng ama ko. Sayang at hindi ko nalaman ang panggagamot niya. Nung sinimulan na niya kasi akong turuan, nagkasakit na siya hanggang sa namatay. Nakakalungkot naman. Bakit di niya ginamot ang sarili niya? Kung may kakayahan naman siyang gumamot. Albularyo lamang siya at hindi naman niya kayang gamutin ang sakit na kanser. Kaya yun, namatay na lang talaga siya na nakaratay. Ayaw kasi niya magpadala sa ospital eh. Sayang daw sa pera at malayo din mula dito. Mabuti naman kinaya mo. Oo naman, ganun talaga ang buhay. Siya nga pala, itong kwintas. Natigilan ako sa pagsalat ko sa liig ko'y wala akong nahawakan. Kinabahan ako, Karine. Ang kwintas ko na anting-anting nawawala. Doming, bakit? Yung kwintas ko na pamana sa akin ng ama ko, nawawala. Yun ang ginagamit ko para hindi ako masugatan ng mga aswang. Ha? Ay, oo nga. Hinabad mo yun na maligo tayo sa sapa kahapon. Akala ko isinuot mo din nung umuwi na tayo. Ha? Sigurado ka bang naiwan ko yun doon? Teka, babalikan ko muna. Sasama na ako. Agad na ako naganda para sa pagpunta namin doon. Hindi yun pwedeng mawala, lalo't ngayon pa, na may aswang na naman. Nakarating kami sa sapa, pero wala na doon ang kwintas ko. Wala na dito. Pero, dito mo lang naman nilagay ang mga gamit natin, di ba? Oo, dito nga yun. Mas naghanap pa ako ng maayos. Pero wala talaga. Hindi naman abot ng tubig ang bahaging yun ng mga bato. Kaya imposibleng nadala yun ng tubig at inanod. Ibig sabihin lang, may kumuha. Sa bulsa kaya ng suot mong shorts kahapon? Wala. Nilabang ko na kasi yun. Wala namang kwintas eh. Siguro Doming may nakapulot. Ipagtanong mo kaya sa mga kabaryo natin. Hindi pwede. Bakit naman? Nagkipit balikat lang ako. Kapag kasi sinabi ko pa sa mga kabaryo ko na nawala ang kwintas, mangangamba lang sila na hindi ko na sila mapoprotektahan sa mga aswang. Idagdag pang baka marinig pa ako ng aswang at subalakay na agad. Anong gagawin natin ngayon? Wala talaga dito eh. Umuwi na lang tayo. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip habang naglalakad kami pabalik sa bahay. Kapag di pa naibalik ang kwintas at naengkwentro ko ang aswang, tiyak na wala akong kalaban-laban. Proteksyon ko kasi yun habang nilalabanan ko ng langis ang mga aswang. Hindi din naman ako marunong gumawa ng bagong anting-anting. Ipinamana pa yun sa akin ng aking ama na galing pa daw sa lolo ng lolo niya. Marami ng henerasyon ang nakalipas at sa akin pa mawawala. Ilang sandali pa, sinalubong kami ng isa ko pang kabaryo. Doming! Doming! Uy! Ano meron? Hindi lang isa eh, kundi 5 kambing ang pinatay kagabi. Hinala namin ay aswang ang may kagawan, Doming. Kung kaya't ikaw ang ko hinanap eh. Galing ako sa bahay mo pero wala ka doon. Mabutit nandito ka. Kailangan namin ng tulong mo. Anong tulong? Tinatanong pa ba yan? Sa ating lahat, ikaw lang naman ang may kakayahang makapatay ng aswang eh. Nagkatinginan kami ni Sandra. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ngayon pa talaga nawala ang kwintas kung kailan kailangan ko na. Nang makaalis ang kabaryo ko'y nasa harapan na din kami ng bahay ko. Inabot ni Sandra ang kamay ko. Pasensya ka na, Doming ha. Kasalanan ko kaya nawala ang kwintas mo. Kung di mo sana ako sinamahan doon, hindi yun mawawala. Teka, huwag mo nang isipin yun, Sandra. Desisyon ko sumama at hindi mo naman ako pinilit eh. Tsaka, ako yung tatanga-tangang nang iwan sa kwintas eh.
Huwag kang mag-alala, Domeng. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Sabi niya, sa kanya ako niyakap. Dahil sa gulat ko, ay hindi ko siya nayakap pabalik. Nagpaalam na din siyang uuwi kaya ako naman ay naghanda na. Langis at asin lang ang dinala ko dahil hindi ko pa naman alam kung anong klaseng aswang ang makakaharap ko. Kinagabihan ay nagtungo na ako sa isa ko pang kabaryo. Doon kasi kami magkikita-kita para tugisin ang aswang. Handa na bang kagamitan mo, Domeng? Matagal-tagal na ding magmula nung huling inkwentro mo sa aswang Langis at asin lang ang dala ko. Sapat na ito para mahuli natin ang aswang. Naku, hindi po pwede yan, Domeng. Dapat mamatay na agad ang aswang. Hindi ako ganun. Kailangan malaman ko muna kung anong pakay niya at kung bakit niya ginagawa ang pananalakay. 5 taon na nakalipas, saka naman siya bubulabog. Paniguradong may dahilan talaga. Ikaw ang bahala, Domeng. Nang magdatingan na din ang mga kabaryo, ay binigyan ko sila ng instruksyon para sa paggamit ng paputok. Gawa yun sa papel at papuputukin lamang yun kung makikita kung saan banda ang aswang. Maghihiwa-hiwalay kasi kami para mas madaling makita ang aswang. Agad na akong umalis pagkatapos silang pagsabihan. Ngayon lamang ako nakaramdam ng takot. Wala na kasi akong proteksyon. Natigilan ako nang makita ko ang isang tumatalong halimaw. Hindi ako po pwedeng magkamali. Yun na ang aswang. Kahit madilim, kita ko naman, hindi nga lang masyado. Inihanda ko ang asin at sinundan siya. Pumasok siya sa isang madilim na kuweba. Matagal na din magmula nung huli kong punta doon. Ewan ko ba, kapag aswang talagay, doon sila pumupunta. Doon nila kinakain ang mga lamang loob na nakukuha nila. May iba namang doon talaga mismo kakain kung saan kinatay. Pero karamihan sa mga nakakalaban ko'y sa kuweba talaga. May paputok din akong hawak sa oras na yon. Para kung makita ko'y magbibigay ako ng babala. Pero iba ang plano ko. Balak kong kausapin na muna ang aswang. Kilala ko naman ang mga kabaryo ko. At ayokong mamatay sila dahil lang sa aswang sila at tirador ako. Gusto ko sanang makausap at intindihin sila. Nakita ko nga ang aswang sa loob. Dahil madilim nga, hindi ko masyadong makita kung anong damit na suot niya. Pero halata ko namang babae ang aswang. May dala na pala siyang lamang loob at abala siya sa pagkain. Bumaba ako para sana kausapin siya. Pero mabilis niya akong nakita at pinaningkitan ng mga mata. Sandali! Huwag kang matakot sa akin. Ako ito, si Domeng. Hindi kita sasaktan. Gusto lang kita makausap. Gusto ko malaman kung bakit mo ginagawa ito. Kabaryo ba kita? O sa katabing baryo ka galing? Hindi siya sumagot at mas matalim pa ang tinging ibinigay niya sa akin, Karine. Kung siguro'y unang beses kong makakita ng ganon, ay baka kinilabutan pa ako. Mabuti na lang at hindi. Huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko sa mga kabaryo natin para maintindihan nila kung ano man ang dahilan mo. Kinabahan ako nang lumapit siya sa akin. Hahawakan ko na sana siya, pero umatras siya. Natigilan kami pareho nang makarinig ng putok sa labas. Naging alerto ang aswang. Imbes na hahawakan ko na sana siya'y sinalubong niya ako ng kalmot sa balikat, saka tumalon palabas ng kuweba. Kahit ramdam ko ang hapdi, ay hinabol ko pa din siya. Nakita ko naman ang mga kabaryo ko na nagpaputok. Sandali, may nakita kang aswang? Akala ko nga aswang, Domeng Pasensya na, nagkamali ako. Aso pala yung nakita ko. Sige, ayos lang. Hindi ayos.
Dahil tiyak ko naging alerto na ang aswang at nakapagtago na. Siguro, bukas na lang natin ito ipagpatuloy. Mabuti pa nga. Nang makaalis na ang kabaryo ko, ay saka ko lang ininda ang sakit ng balikat ko. Mabutit madilim banda ron, kaya hindi niya nakita ang sugat ko. Paniguradong wala na kasing maniniwala sa akin sakali mang malaman nilang nasusugatan na ako. Umuwi na ako sa bahay at doon ko na lamang yung ginamot. May betadine naman ako at alcohol doon. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang sugat. Kailangan ko na talagang makita ang kwintas ko sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, sinalubong ako ni Sandra ng di magandang balita. Nakakatakot ang aswang, Doming. Isa sa mga kabaryong napatay niya at 2 kambing na naman. Ano? Nanginig ako, Karine. Iba ang aswang na ito sa mga nakalabang ko dati. Halos yung iba ay di naman pumapatay ng tao. Hayop lang. Dahil hindi daw makontrol ng sarili at naghahanap ng karne. Kaya sa hayop, binubunton. Pero iba ito. Nagawa talagang pumatay ng tao. Ang sabi ng kasamahan niya kagabi, iihi lang daw pero hindi na bumalik. At nang sinirit ng kasamahan niya, yun, winakwak na ang tiyan. Kinikilabutan ako dito, Doming. Kung ganon, hindi pala siya madadala sa usapan. Teka, Doming, may sugat ka. Huwag ka mag-alala. Hindi naman tumalala eh. Kalmot ba yan ng aswang? Oo. Nakaharap ko siya kagabi. Akala ko ngay, mapapakiusapan ko siya. Sa tingin ko naman, makikipag-usap na din sana siya sa akin. Kaso, natakot siya na makarinig ng putok. Kaya yun, kinalmot niya ako. Inabot ni Sandra ang kamay ko. Huwag mong isalang-alang ang kaligtasan mo, Doming. Kung may pagkakataon kay, patayin mo na siya agad. Huwag ka na makipag-usap pa. Baka ikaw ang sumunod sa kabaryong yun. Napangiti naman ako dahil nabobosesan kong nag-aalala si Sandra sa akin. Hinawakan ko ang kamay niyang nakahawak din sa akin. Salamat sa pag-aalala, Sandra. Mamayang gabi, huhuliin ko na ang aswang at papatayin ko siya. Mag-iingat ka, Doming. Oo, Sandra. Teka, saan ka pupunta? Ay, susundan ko si Tita Rose sa sapa. Pumunta kasi siya doon eh. Sige, Doming. Pangako mong hindi ka mapapahamak ha. Marami pa tayong pag-uusapan. Sige. Sige, Sandra. Marami nga tayong pag-uusapan. Hindi ako nakahuma nang dumampi ng mabilis ang labi niya sa labi ko, Karine. Para bang tumigil ang mundo ko. Kaya hanggang sa mawala siya sa paningin ko'y nakatulala ako. Bumalik lang ang isip ko dahil sa pagtawag ni Gladys. Psst! Doming! Uy! Ikaw pala, Gladys. Nakita na ba kayo ni Sandra? Oo, ngayon lang. Bakit? Ilayo mo ang loob mo sa kanya, Domeng. Pagmula nung dumating siya doon nagsimula ang paglabas ng aswang. Hindi ba kayo nahinala yun? Siya ang aswang. Uy, Gladys, huwag ka nga mambintang ng ganyan sa tao. Masama yan. Masama? Dahil gusto mo siya. Domeng, huwag kang ang bulag sa pag-ibig mo sa aswang. Hindi yun makakabuti sa'yo bilang tirador. Hindi siya aswang! Hindi ko mapigilang pagtaasan siya ng boses. Batid ko naman kasi kung aswang ba talaga si Sandra. At hindi siya nagpapakita ng ganong kakayahan. Kimi at mainhin si Sandra. Ibang-iba kung maging aswang man ito. Paano ka nakakasigurong hindi nga siya aswang? At paano ka naman nakakasigurong aswang siya, Gladys? Umalis ka na nga!
Hindi maganda mag-isip ng ganyan sa tao. Tinalikuran na nga niya ako. Pero bago pa siya nakalayo, mayroon pa siyang sinabi. Nagkasugat ka dahil wala nang kwintas mong anting-anting, di ba? Nasaan? Saka siya tuluyang umalis. Natigilan naman ako dahil doon, Karine. Kung tutuusin, ay may punto din naman si Gladys. Nakokonsensya tuloy ako sa pagtutulak sa kanya paalis nang dahil lang doon. Pero, aswang ba talaga si Sandra? Naguguluhan ako. Pero tama naman. Magmula nung dumating si Sandra, ay yun din ang unang pagsalakay ng aswang. Saka, yung kwintas ko. Nawala ko yun habang kasama ko si Sandra. Kinuha niya kaya para hindi ko siya matalo sakaling magkaharap man kami. Para akong naistatwa, Karine. Palabas lang ba ang paghalik-halik at pag-aalala niya sa akin? Kung ganon, ay hindi ako nakikipagbiruan. Mamayang gabi, papatayin ko siya at ipapakita ko sa kanya na kaya ko yung gawin kahit wala akong anting-anting. Muli akong naghanda kinagabihan. Mas naging alerto na ang mga kapulisan ngayon. 3 tao na sa isang banda. Inilabas ko na ang langis at asin. Gayon din ang aserong patalim. Masakit man sa loob ko na patayin ng aswang kung si Sandra man yun. Pero kailangan ko pa din gawin ang nararapat. Ano pa ba at tinawag akong tirador kung hindi ko mapapatay ang aswang na yun? Uy, Doming! Nandito ka na pala! Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Kinakabahan ka ba? Hindi lang kinakabahan ang nararamdaman ko ngayon. Pero hindi niyo maintindihan eh. Nakahanda na ba ang lahat? Oo, pero sana'y mahuli niyo siya na mas maaga. Ilan na lang sa mga taga rito ang may alagang kambing. Yung iba, ipinasok na sa bahay nila. Eh yung pain, nakahanda na ba? Nakausap ko kanina yung isang kabaryo natin at nakahanda na daw. Sige, sa bahay na lang ako maghihintay. Kapag may putukan na saka na lang ako pupunta. Sige, ikaw ang bahala, Doming. Balak ko sanang umuwi. Pero naisip kong puntahan na muna si Sandra. Gusto kong makasigurado. Pagdating ko'y sinalubong ako ni Rose. Wala daw doon si Sandra at labis na siyang nag-aalala. Doon ko napatunayan na tama nga si Gladys. Naisip kong puntahan ng huli para humingi na paumanhin. Pero mas mabuti kong kinabukasan na lang para makapag-usap kami na maayos. Umuwi na lang ako sa bahay at nagpahinga. Pasado 10:00 nang magsimula ng magronda ang mga kabaryo ko. Kaya lumabas na din ako. Agad kong inihanda ang gamit ko at nagsimulang tumakbo papasok sa kagubatan. Nang marinig kong doon nang gagaling ang putok. Nakasalubong ko naman ang isang kabaryo ko. Teka, nasaan na ang aswang? Hinabol ng isa ko bang kasama eh. Yung daan na yan. Hihintayin ko ang iba ko pang mga kasama para mas marami kaming responde. Sige, hintayin mo sila. Agad na akong nagpatuloy sa pagtakbo. Nang makarinig na naman ako ng putok, ay pumunta naman ako sa direksyon na yon. Naabutan ko ang isang kabaryo at sugatan siya. Agad naman niyang itinuro sa akin kung saan tumungo ang aswang. Tutulungan ko sana siya, pero kaya naman daw niya at mas kailangan ko raw unahin ang aswang, lalo't nasugatan daw niya yung sahita at mahihirapan na sa pagtakbo. Dahil wala naman akong dalang flashlight noon, ay nahirapan akong tuntulin ng aswang. Kung meron ay mabilis lang dahil tiyak na tumutulo ang dugo sa kanyang paa. Sa isang pagliko, sumalubong na sa akin ang kuweba. Ngayon ko lang nalaman na may daan pa pala papunta dito. Yung isang daan kasi, nasa harap na halos ng kalsada. Nang sumilip ako,
ay nandoon ang aswang. Sugatan talaga siya at iniinda niya yon. Hindi ko matukoy kung si Sandra ba talaga siya. Magulo ang buhok niya at nakasuot lang siya ng itim na damit. Mas mailalarawan siyang tao ngayon kaysa noong una. Pero aswang pa din ang mukha niya kaya hindi ko pa din makilala. Lumapit ako sa may gawi niya habang dahan-dahang naglalagay ng asin sa lupa. Mako-corner na siya doon dahil hindi naman siya pwedeng dumaan sa asin at sarado naman ang kabilang dulo ng kuweba. Sandra! Bakit mo ba ginagawa ito? Lumingon siya sa gawi ko. Tiningnan niya ako ng masama. Saka siya dahang-dahang lumapit. Sandra, tama na. Sumuko ka na. Hindi kita sasaktan kung susuko ka. Hindi! Tumilapon ako at ang langis na hawak ko dahil sa lakas ng pagkakatulak niya sa akin. Mabuti na lang talaga, plastic ang boteng pinaglagyan ko ng langis. Garalgal, pero hindi ako po pwedeng magkamali sa boses niya. Si Gladys. Siya ang aswang. Hindi mo ba ako nakikilala, Tomeng? Ako ito! Si Gladys. Gladys? Bakit? Minahal kita ng tunay, Tomeng. Pero ang dayo pa ang nagustuhan mo. Ano bang meron sa kanya na wala sa akin, ha? Gladys, wag mong gawin to. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo'y binaliwala ko ang pamilya ko. Naalala mo pa ba ang mag-asawang aswang na pinatay mo? 5 taon na ang nakakaraan. Nanay at tatay ko yon. Naaalala ko nga, Karine. Kaya pala, pagkatapos kong mapatay ang aswang, ay hindi ko na din nakita ang mga magulang ni Gladys. Ang sabi, may mahalaga daw na pinuntahan, pero hindi na nakabalik. Hindi ko na din naisipang itanong dahil hindi naman kami ganun ka-close ni Gladys. Itigil mo na ito, Gladys! Nabulag ako sa pagmamahal ko sa iyo. Pero nung itinaboy mo ko'y nagising ako sa katotohanan. Ngayon ko igaganti ang mga magulang ko't papatayin kita! Gladys! Wag! Kilala kita. Hindi mo magagawa ang bagay na ito. Yon ang akala mo! Pumaibabaw siya sa akin, saka ako kinalbot ng kinalmot. Ramdam ko ang hapdi sa buong katawan ko, Karine. Akala ko'y mamamatay na ako sa sobrang sakit. Pero nagulat ako nang may sumipa kay Gladys. Si Sandra. Agad niyang isinuot ang anting-anting sa akin at kusa namang gumaling ang mga sugat ko. Ang lakas ko'y bumalik na din. Yun ang hiwaga ng anting-anting. Nahulog yan sa damuhan, Domeng. Nakita ko nung magbalik kami ni Tita doon. Hindi ko agad pinulot kasi akala ko kung ano lang. Kanina ko lang naisip na baka yun nga ang kwintas mo. Kaya bumalik ako. Napangiti ako at niyakap siya. Salamat, Sandra. Doon ka muna sa labas ng linya ng asin. Hindi ka niya masasaktan doon. Oo. Mag-iingat ka, Domeng. Talunin mo siya. Oo, Sandra. Hinarap ko na si Gladys. Galit na siya ngayon. Pinulot ko na ang bote ng langis at lumapit sa kanya. Umatras naman siya. Sumuko ka na, Gladys. Wala ka ng kalaban-laban pa. Hindi! Hindi ako susuko! Kahit mamatay pa ako! Ikaganti ko ang aking mga magulang! Sinugod niya ako at agad din naman akong nakaiwas. Inilabas ko na mula sa bulsa ko ang aserong patalim at agad ko din siya nasugatan sa kanyang paa. Bibigyan pa kita ng pagkakataong sumuko, Gladys. Tama na! Hindi! Sumugod na naman siya at sa paa ko
Parehas kaming natumba at nabitawan ko ang patalim. Kinalmot-kalmot niya ako, pero wala namang epekto ang mga yon dahil para lang bato ang katawan ko kapag suot ko ang anting-anting. Nang akmang tatanggalin niya ang kwintas sa akin, ay napaso lang siya. Kinuha ko yung pagkakataon para sipain siya ng malakas. Tumilapon siya at nabangga sa malaking bato. Pinulot ko ang patalim at bote. Nang akmang tatayo pa sana siya'y itinarak ko sa leeg niya ang patalim. Naghumiyaw siya sa sakit at agad kong ibinuhos ang langis sa nakabuka niyang bibig. Kumakawag siya pero wala na din siyang nagawa kundi mainom ang mga yon. Ilang sandali pa'y para siyang pinakuluan. Naglupasay siya sa lupa at ang balat niya ay kumulubot. Ilang sandali pa'y sumabog siya ng malakas. Napapikit ako at napabuntong hininga. Saka ko pinulot ang patalim at sinuksok yun sa bulsa ko. Nang lumingon ako'y nandoon na halos ang lahat. Pumalakpak sila sa saya at maiba din na nalungkot sa kinahinatnan ni Gladys. Isa na doon ang tiyahin niya na agad yumakap sa akin. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya sinabi sa akin ang pagiging aswang ni Gladys. Nagsimula daw kasi yun nang ang pamilya ni Gladys ay mamiesta sa malayong lugar. Doon daw sila nahawa ng pagiging aswang. Hindi naman daw siya sinaktan, kaya inakala niyang magiging maayos ang lahat. Hinayaan ko na lang. Naiintindihan ko siya at lalo't pamangkin niya si Gladys. Mahirap talang ipahamak ang sariling kamag-anak. Agad akong niyakap ni Sandra pagkatapos kong kausapin ang iba pang kabaryo ko. Salamat at ligtas ka, Domeng. Salamat din at dumating ka, Sandra. Dahil sa'yo, ligtas ako. Sinalubong kami ni Rose at sinabing nandoon daw ang daddy ni Sandra, kaya iniwan ko na sila para makapag-usap. Nang umuwi ako, ay sinalubong ako ng pasasalamat ng mga kabaryo ko. Pinaghandaan nila ako ng maraming pagkain kinabukasan. May isang tao akong hinintay, pero hindi siya pumunta. Nang makita ko si Rose, ay sinabi niyang umuwi na daw si Sandra. Sinabi sa akin ni Rose na nakatakda na daw ikasal si Sandra. Hinintay ko pa din na bumalik siya, pero hindi na yun nangyari. Ni hindi siya nagpaliwanag sa akin. Marami namang paraan para makipagkomunikasyon siya sa akin. Hinayaan ko na lang. Ilang taon ang nagdaan at naging tahimik na ang buhay ko, Karine. Dahil wala naman ng aswang, ibinaon ko na ang patalim at anting-anting sa likod ng bahay ko. Ngayon, 53 anyos na ako. Malakas pa din pero isang simpleng magsasaka na lang din. Isang aral ang nasa aking isipan, Karine. Na hindi lahat ng kasama mo sa laban ay magiging kasama mo hanggang sa katapusan. Aaminin kong mahal ko pa din si Sandra hanggang ngayon. Pero masaya na rin ako kung nasaan man siya naroroon. Mga kalakbay, ako ito, si Domeng Manambit, dating tirador ng aswang sa Cebu. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maayong adlaw sa tanan.